Tahimik ang bayan sa gitna ng kadiliman. Payapa silang nagsitulog upang pagsapit ng umaga ay magsipagsimba upang magtamo ng indulhensya. Ngunit si Sisa ng gabing iyon ay gising pa. Nakatira si Sisa na ina ni na Basilio at Crispin sa labas ng bayan. Ang kanyang asawa'y isang lalaking walang pakialam sa buhay, palaboy-laboy at sugarol. Bihirang-bihira itong umuwi sa kanilang bahay. Wala rin itong pakialam sa mga anak. Nilustay niya ang kaunting alahas ni Sisa para sa pagsusugal at nang maubos na ito'y sinasaktan pa ang asawa. Hibang si Sisa sa pagmamahal sa kanyang asawa at nakahandang magtiis at tangisan ang kanyang asawa. Nang gabing yaoy, inaasahan niya ang pagdating ng mga anak. Bumili siya ng ilang isdang tuyong idaragdag sa ulam ng mga anak, namitas ng sariwang kamatis sa kanilang bakuran, nang hingi ng pindang na usa at isang hita ng patong bundok kay Mang Tasyo. Nagsaing siya ng maputing bigas na pinag-ipunan niya para sa kanyang mga anak. Hindi inaasahan ni Sisa ang pagdating ng kanyang asawa at inubos ang mga pagkaing inilaan niya para kina Crispin at Basilio. Umalis muli ito pagkakain at nagbiling ipagtira ng piso sa sasahuring kwalta ni Basilio. Napaiyak si Sisa at nang maalalang darating ang kanyang mga anak, pinahid agad ang luha sa kanyang pisngi, muling nagsaing at inihaw ang nalalabing 3 tuyo. Darating silang gutom na gutom sapagkat malayo ang kanilang panggagalingan. Inip na si Sisa sa paghihintay sa mga anak. Upang aliwin ang sarili ay di miminsan siyang umawit ng mahina. Isang asong itim na kanyang pinukol ang naghatid sa kanyang guni-guni ng malungkot na pangitain. Si Crispin ang kanyang naalala. Walang ano-ano'y, Inang, buksan mo ang pinto! Inang, pagbuksan mo ako! Kinilabutan si Sisa. Waring namamalikmata at nagising sa isang tunay na pangyayari.